Hey mga broads, may balita nga po tayo dito sa SMB dahil ito pong SMB ay inaabangan nila ang pag-expire ng kontrata po na ito ni Jetroy Rosario sa Blackwater Bossing at kung hindi naman nagkakamali, ditong 2023 na at the end of the 2023, mag-expire na ang kontrata na ito po ni Jetroy Rosario dito po sa Blackwater Bossing. Pero mga broads, restricted free agent nga po ito pong si Jetroy kung saan ang rights niya ay nasa TNT pa rin. Biruin nyo yun, na-trade na siya sa Blackwater Bossing pero yung rights niya nasa TNT, which is parang lumalabas. Parang sunod-sunuran talaga ang Blackwater dito sa TNT dahil nga parang nagiging farm team sila ng MVP Group. So ito nga pong TNT Tropang Giga, yun nga, kapag sila ay na-waive na yung rights mga kabrods, dito na makukuha or dito na magme-make move ito pong sina Coach George Gallant at ang SMB management dahil gustong gusto nila ito pong si Jetroy Rosario mga kabrods. Yes, matagal na ito pong balita na ito na Jetroy Rosario to SMB mga broads. Pero ito nga pala ang dahilan kung bakit hindi nila makuha ito pong player na ito, dahil nga talaga sa rights ng TNT Tropang Giga. Parang gusto nilang ibalik ulit si Jetroy pagkatapos nilang nakuha si Calvin Oftana sa NLEX Road Warriors, diba? Parang pinaglalaroan na lang ito pong si Troy. Pero mga kabrods, ito pong SMB ay gustong gusto talaga nila ito pong player na ito. And alam naman natin yung mga players na kinukuha ng SMB ay talagang binibigyan nila ng magandang value kung saan hindi nila basta-basta ititrade ito. Yes, matitrade ka pero doon na sa mga pagkatapos na ng prime years mo and may edad ka na, biruin mo, talagang dyan ka tatagal kapag nasa SMB management ka. Katulad na nga lang ni na Aaron Santos and Alex Cabagnot, matanda na sila nung na-trade na sila mga broads, dahil alam naman ng SMB kung hanggang saan lang nila kaya kang pakinabangan dahil talagang tatagal ang career mo dito. Ito nga pong si Jetroy Rosario, alam ko nga halos nasa prime years na rin ito ni Jetroy. So at the age of 31 years old, alam ko nga na talagang ito ang lakas ni Troy Rosario. Napanood ko nga yung mga clips na ito, na highlights na ito sa PBA on tour. Medyo talagang gumana na yung low post moves na ito po ni Jetroy Rosario, and alam ko nga na mas nag-improve talaga siya dyan sa ilalim base sa mga highlights na ito sa PBA on tour. Talagang kinakana niya and kinakain niya yung mga mas malalaki and mas maliliit sa kanya mga kabrods. Magandang sign ito kay Jetroy dahil alam naman natin sharpshooter rin ito pong player na ito, tapos may laro pa sa ilalim. Talagang gaganda lalo ang ito pong performance ni Jetroy Rosario kung makuha man ito ng SMB management. Kaya nga ito pong SMB kaya nagyang na gustong kunin and inaabangan nila yung kontrata ni Jetroy Rosario, and malaki naman talagang maitutulong ni Jetroy sa SMB, kaya mga kabrods, aabangan natin to. Sa Blackwater Bossing, alam naman natin, yes, nag-i-improve ang management and yung koponan dito, pero ito pong si Troy Rosario, alam naman natin na mas pipiliin niya yung koponan na talagang merong chance na magkampiyon, and isa sa mga powerhouse team dito sa PBA ang SMB. Kaya imbis na mag-renew siguro sa Blackwater Bossing ito, mas pipiliin niya kapag nag-unrestricted free agent na siya doon sa SMB offer, diba? Kahit sino naman mga broads, ikaw mga broads, kaya komento mo lang, open mo dito kay Jetroy Rosario. So dito naman po tayo, no? Sa kabilang balita naman natin mga kabrods, ito nga pong si Mikey Williams. Kung napapansin nyo sa lineup sa mga posts, sa mga PBA websites, na ito pong si Mikey Williams, wala talaga dito po sa lineup ng TNT Tropang Giga, and kinonfirm na yan ni PBA Chairman Ricky Vargas na ito pong si Mikey Williams ay hindi talaga magiging parte ng lineup ng TNT Tropang Giga for the whole season ngayong Commissioner's Cup 2023 to 2024. Maski nga sa opening, yes, inaabangan nyo si Williams sa TNT, wala talaga siya dyan mga kabrods. Dahil ayon nga rin sa mga balita na ito pong si Mikey Williams ay nasa US ito mga kabrods. So
for the whole season siguro hindi ito pupunta ng Pilipinas or uuwi dito sa Pinas. Siguro talagang ito pong si Mikey Williams talagang masakit na sa ulo sa TNT Tropang Giga kaya hindi nila sinali sa lineup ngayon, 'di ba? Dati pa yan mga kabrods. Simula sa una talaga na ito pong TNT nung na-draft nila si Mikey Williams, nagpirmahan ng kontrata kung nasa US pa nga si Mikey Williams noon Hindi siya face to face na humarap dito sa TNT nung pumirma siya ng kontrata. Tapos after nun nasundan na ng mga awol, minsan late sa ensayo. Tapos mga brods, nung SMB Championship dati na tinalo nila yung TNT, mas nag-celebrate pa ito pong si Mikey Williams imbis na nalulungkot doon sa TNT group, 'di ba? Mga brods ganyan talaga. Tapos sumunod na yung mga ibang issue niya na katulad nito, sa Gilas Pilipinas ino-offeran siya pero imbis na para sa bayan, para sa pera ang nangyayari kay Mikey Williams. So humihingi talaga ito ng malaking offer mga brods. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi nila sinama ito pong si Mikey Williams sa lineup ng TNT Tropang Giga. Magaling si Mikey Williams, so wala tayong masabi mga brods. One of the best guards na ito ng TNT Tropang Giga, and talagang ala import naman ang numero na binibigay nito sa TNT Tropang Giga, at isa rin siya sa mga dahilan kung bakit nagkampiyon ang TNT Tropang Giga last season sa Governors Cup 2023 kung saan tinalo nila ang Barangay Ginebra San Miguel. Pero mga kabrods, kahit magaling si Mikey Williams, yung attitude talaga ang nangunguna sa kanya. Biruin nyo yan, ito pong TNT, alam ko ang laki na ng binibigay nila dito kay Mikey Williams. May mga source nga rin tayo na mga 1 million pesos plus na ang sinasahod ni Mikey Williams. Parang import na ang bigayan sa kanya. Pero mga brods, isa rin sa mga issue ngayon dahil nagde-demand pa rin siya ng sahod na kahit kanong kataas. Diba mga brods, parang mahirap na yun sa TNT Tropang Giga kaya hindi nila nakayanan binitawan si Mikey Williams. Ngayon, nawala si Mikey Williams sa TNT at kahit may kontrata pa to hanggang 2025, alam ko nga si Mikey Williams magde-demand naman na ito ng trade after ng itong ginawa ng TNT sa kanya. Yes, magpapatrade talaga yan kung ganyan ang trato sa kanyang TNT, pero deserve din naman talaga ni Mikey Williams yung ginagawa ng TNT dahil napakakulit and matigas ang ulo ng superstar nila. At doon nga sa demand ng trade, alam ko ang isa sa mga gustong puntahan talaga ni Mikey Williams ay doon sa kanyang matalik na tropa na palagi niyang kasama sa ensayo, mapa Pilipinas at mapa State sa US, ay ito pong si Jamie Malonzo. And yes mga brods, ang dami rin niyang mga tropa dyan sa SMB players. And yun nga mga brods, isa yan sa mga dahilan at signs na ito pong si Mikey Williams baka road to SMC team na ito. Lalong-lalo ng Barangay Ginebra San Miguel na yung sahod ni Mikey Williams na gusto niya, baka maibigay ito ng Ginebra kung magtitino ito. Pero ikaw mga bros, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, alam ko ang laki ng maitutulong ni Mikey sa Ginebra. Pero ang tanong, ang Ginebra ba ay gusto si Mikey Williams? Kaya nga, komento mo lang ang opinion mo dito mga bros. Kung ito pong si Mikey Williams, karapat dapat pang kunin ng Barangay Ginebra San Miguel. So salamat po sa panonood mga bros. This is updated highlights yun lang. I'm out.